Nakipag-date lang ako para makapag-move on. Hindi ko akalaing makikilala ko pala ang true love ko. Nung nag-break kami ng ex ko, halos isang buwan akong lutang. Yung tipong kahit gaano ako kabisi sa trabaho, hindi ko maiwasang balikan ang memories namin. Lahat na lang may paalala. Kaya nga sabi ng mga kaibigan ko, kailangan ko raw makipag-date ulit. Makakalimutan ko raw siya agad kapag may bago akong makakausap o makikilala. Hindi ko gusto ang idea pero naisip kong wala namang mawawala kung susubukan ko. Isang araw niyaya nila ako sa isang dinner para ipakilala sa kaibigan ng kaibigan nila, si Aaron. Actually, kilala ko na siya noon pa, pero hindi ko masyadong pinapansin dati. Mukha siyang mabait at silent type pero never akong nagkaroon ng rason para lapitan siya noon. Wala siyang masyadong dating sa akin. Pero nung nagkaharap kami sa dinner, nagulat ako. Ang gaan ng usapan at walang awkward moments kahit first time lang talaga naming mag-usap ng matagal. Nagkwento siya ng tungkol sa ilang trips niya. Nag-joke din siya na talagang natawa ako. Nung oras na yon, bigla kong na-realize na ang tagal ko na palang hindi natatawa ng ganon. Yung genuine at hindi pilit. Para bang kahit sandali, nawala sa isip ko lahat ng lungkot. Pagkatapos ng dinner, hindi ko ina-expect na magte-text siya agad kinabukasan. Simple lang naman. Nag-thank you siya sa dinner at niyaya akong magkape minsan. Hindi ko akalain na papayag ako pero naisip ko, bakit hindi? Wala namang masama sa pagkakape. At siguro naman makakatulong ito para makamove on ako, 'di ba? Kaya ayun, nagkape kami. At gaya sa first dinner namin, sobrang gaan ang loob ko sa kanya. Hindi siya pushy. Hindi siya yung tipong agad-agad magpaparamdam ng motibo. Wala siyang binabanggit tungkol sa mga past relationships. Chill lang ang kwentuhan namin. Habang tumatagal napapansin ko na mas gusto ko na siyang kasama. Halata kong gentleman siya. Pinapauna niya ako, palagi siyang nakaalalay, pinipili niya yung spot na tahimik para makapag-usap kami ng maayos. At lagi siyang may maliit na bagay na naaalala tungkol sa akin. Parang may effort siya na intindihin kung ano ang gusto ko, kahit hindi ko naman hinihingi. May effort siyang kilalanin ako. Hindi ko pa alam noon na unti-unti na akong nahuhulog. Akala ko simpleng distraction lang ito, na ito yung kailangan kong gawin para tuluyang makamove on. Pero mas marami pa palang mangyayari. Naging regular na ang pagkikita namin ni Aaron. Hindi naman talaga date-date na may halong landian o mga romantic gestures, pero masarap yung feeling na kasama siya. Madalas kaming magkita after work para mag-dinner o kaya naman maglakad-lakad lang sa park. Yung tipong casual lang pero laging may effort si Aaron na gawin yung special kahit papaano. Minsan sinurpresa niya ako ng paborito kong kape. Hindi ko sinabi sa kanya kung ano yung order ko noon, pero natandaan pala niya mula sa huling pagkikita namin. Napangiti ako. Hindi dahil sa kape mismo, kundi dahil sa thoughtfulness niya. Naisip ko na parang bihira na lang yung mga lalaking ganon, yung may pakialam sa maliliit na bagay. Tapos isang gabi, habang masaya kaming nagkakape ulit, bigla niyang kinwento ang tungkol sa ex niya. Nagulat ako kasi usually hindi namin pinag-uusapan yung past relationships. Pero iba yung tono ni Aaron. Hindi siya bitter o galit. Parang tanggap niya na lang na nangyari yon at mas open siya ngayon sa bagong possibilities. Nung mga oras na yon, naramdaman ko na parang safe ako kay Aaron. Hindi siya yung tipong hahatakin ka pababa gamit ang sariling issues. May maturity siya. Ewan ko ba pero habang tumatagal, mas nararamdaman kong gusto ko na siyang makita lagi. Parang hindi na lang ito tungkol sa pag-move on. Masaya ako kapag nandyan siya, pero hindi ko rin alam kung ano na nga ba itong nararamdaman ko. Hanggang sa isang gabing umuulan sabay kaming umuwi. Nag-share kami ng isang payong. At habang nakaakbay siya sa akin, bigla kong naramdaman na bumibilis ang tibok ng puso ko. Malamig yung hangin pero parang mainit yung pakiramdam ko sa tabi niya. Nagkatinginan kami saglit at may moment na parang ang tagal ng titig niya sa akin. Ewan ko pero kinikilig ako na hindi ko maintindihan. Gusto ko na lang pigilan tong nararamdaman ko kasi baka naman nadadala lang ako sa sitwasyon. Pero deep inside alam ko na, nahuhulog na yata talaga ako. Nung nagiging masaya na ako sa mga simpleng moments namin ni Aaron, biglang nag-text ang ex ko. Yung ex kong ilang buwan na akong hindi kinakausap matapos ang breakup namin. Nagsusorry siya at sinabing gusto niya akong makita ulit para makapag-usap kami ng maayos. Doon ako naguluhan. Akala ko kasi tuluyan ko na siyang nakalimutan. Pero nung nabasa ko yung message niya, parang bumalik lahat ng memories namin. Yung mga masasayang araw pero pati na rin yung sakit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko.
Gusto ko bang makipagkita ulit sa kanya? Baka naman ito na yung closure na hinahanap ko. Pero paano si Aaron? Sinubukan kong itago kay Aaron na naguguluhan ako pero alam kong napansin niya. Medyo nanlamig siya ng kaunti. Parang nararamdaman niyang hindi na ako ganun kasigurado. Nagkikita pa rin kami pero hindi na tulad ng dati. Parang may gap na kahit wala naman akong sinasabi. Nagdesisyon ako na makipagkita sa ex ko para lang matapos na yung kalituhan sa utak ko. Pero habang nag-uusap kami, napansin ko na hindi na ako yung dating ako. Hindi na ako yung babae na kayang paglaruan ng emotions dahil sa dati kong relationship. Habang kinakausap ko siya, na-realize ko na kaya kong mabuhay nang wala siya. At dun ko naisip si Aaron, na siya yung nagpapasaya sa akin ngayon, na siya yung nagbibigay ng effort para maramdaman kong mahalaga ako. Hindi ko alam kung paano nangyari pero bigla akong nag-decide na iwanan na ang past. Hindi na yun ang gusto ko. Pagkatapos ng meeting ko sa ex ko, alam ko na. Hindi na ako yung dating babae na naghahabol sa kanya. Hindi na rin ako galit. Pero higit sa lahat na-realize ko na hindi na siya ang mahal ko. Si Aaron na. Kaya pinuntahan ko agad si Aaron sa bahay nila. Alam kong kailangan kong sabihin sa kanya na naguguluhan ako dati pero ngayon sigurado na ako. Nawala na akong feelings para sa ex ko at siya na lang ang nasa isip ko. Nung nakita ko si Aaron mukhang nagulat siya. May pagtataka sa mga mata niya. Siguro kasi ang tagal din bago ako nag-decide, kaya akala niya hindi na ako babalik. Lumapit ako. Nag-sorry at nagpaliwanag. Tahimik lang si Aaron nung una. Parang nag-iisip pa siya. Naiintindihan ko naman. Sabi niya, kumain daw muna kami. Tumango ako. Nagpa-deliver siya tapos tahimik lang siya parang nag-iisip. Ang tindi ng kaba ko pero pagkatapos namin kumain, ngumiti na siya sabay sabi ba naman na halikan ko daw siya kung totoo ang sinabi ko. Napakapilyo din pala niya. Pero gusto ko rin pala yung side niya na yon. Nakakakilig din. Simula no nagbago na ang lahat sa pagitan namin ni Aaron. Hindi na ito yung tipong casual lang o simpleng pag-hangout. Official na kaming magkasama at parang lahat ng bagay ay mas maliwanag na ngayon. Nagpunta kami sa isang weekend trip sa isang maliit na beach town. At sa buong trip na yon, hindi namin kinailangang magplano ng malaki. Masaya na kami sa simpleng moments. Tahimik na pag-upo sa tabi ng dagat at pagkukwentuhan habang umiinom ng kape sa umaga. Wala nang tension at wala nang alinlangan. Alam kong nahanap ko na ang tamang tao. Minsan ang love talaga dumarating pag hindi mo inaasahan. Pero sa pagkakataong ito, alam ko na tama ang desisyon ko. Siya na nga. Si Aaron ang taong dumating nung nasa lowest point ako ng buhay ko. At ngayon siya na rin ang nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal na totoo.